Magandang araw mga ka-master. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang iyong pag-subscribe ang aking lakas, malaking pasasalamat ko sa inyo. Kabanata 2881. Sinabi ni Daryl na tama ito. Kung nais niyang harapin ang kanyang sarili, maaari siyang makiisa sa Laura na iyon. Dapat mong malaman na silang dalawa ay may kapangyarihan ng Chaos Yin Yang Pearl. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi maiwasang hindi sabihin ni Lanzin, hindi. Ito ang iyong mga salita, hindi ba? Bago siya natapos sa pagsasalita, bahagyang ngumiti si Daryl at sinabi ang nakita niya. Sa pagtatapos ng usapan, umiling si Daryl at bumantong hininga, sinabi ko. Sa iyo na ako ay aking sariling tao sa maghapon, ngunit hindi mo ako pinaniwalaan, ngunit ang hari ay tila magalang, ngunit sa fact he is very hypocritical. Buti na lang, nakilala ko siya. Kung swerte ka, kung hindi, mas malala ka. Panipi, ha! Narinig ito, kinagat ni Lanzin ang labi, galit at gulat. Ito ay naging lason ni Haring Kenny. Siya ay walang mga hinaing o poot, bakit siya magkukunwari laban sa kanyang sarili. Sa pag-iisip tungkol dito, naramdaman ni Lanzin ang isang nakakapang-init. Nainit na nagmumula sa kanyang katawan, nanginginig ang kanyang katawan, at may kirot sa pagitan ng kanyang mga kilay. Gudong. Nang makita ang eksenang ito, hindi mapigilan ni Daryl ang paglunok, ang mga mata ay nakatingin din kay Lanzin. Kailangan kong sabihin na ang lason na ito ay talagang kaakit-akit bilang isang santo, lalo na ang lason na hitsura sa ngayon, sinumang tao ay hindi makatingin kung makita niya ito. Ikaw, sa tingin ng tingin ni Daryl, si Lanzin ay nahihiya at nagalit, at mahina. Na pinagsabihan, lumayo ka rito. Siya ay isang kahangahangang siyam na araw na santo, ngunit ano ang hitsura ng isang lalaki? Pog! Lihim na bumantong hininga si Daryl, hindi mapigil ang ngumiti, Orchid. Saint, kahit na naririnig ka, sapagkat mayroon akong pagtatangi, ngunit tunay kong nais na tulungan ka, dahil hindi mo ito pinahahalagahan, kalimutan mo ito, nagkikita tayo ulit. Sa sandaling ito, tumalikod si Daryl at aalis na sana. Ang mabubuting hangarin ay itinuturing na asno na atay at baga, kaya mas mabuti na pumunta muna ako sa aking asawa. Ikaw, puminto ka. Paglalakad pa lamang ng 2 hakbang, mahinang bulong ni Lanzin sa likuran niya. Huminto si Daryl, lumingon sa likuran, at nakita si Lanzin na kumakagat sa kanyang mga labi, ang kanyang magandang mukha ay puno ng pagkakagulo. Ano ang problema ng santo? Nakangiting sabi ni Daryl. Ikaw. Nilabanan ni Lanzin ang sakit mula sa kanyang katawan, tumingin kay Daryl. At sinabi, nakita mo na ba talaga si Zian? Oo. Sa oras na ito medyo naghinala pa rin si Lanzin kay Daryl. Huminga ng malalim si Daryl, at pagkatapos ay ipinaliwanag ang mga detalye nang nakasalubong niya kay Zian. Matapos makinig, ang mga mata ni Lanzin ay pumitik at siya ay napahiya. Paumanhin, naintindihan kita sa araw. Dahil masasabi ni Daryl sa langit na espasyo. Ng langit, tiyak na hindi ito peke. Alam mo, sa Gyushu Continent, napakakaunting mga tao ang nakakaalam tungkol dito. Heavenly Spirit Realm. Sa susunod, marahang tinanong ni Lanzin, Daryl, guluhin mo akong ilabas. Sa oras na ito, galit na galit si Lanzin. Hindi inaasahan, ang hari ay mabait sa ibabaw at mapanirang puri at kasuklam-suklam sa likuran niya. Tumawag ka. Nang makita na sa wakas ay pinagkatiwalaan niya ang sarili, lihim na huminga. Si Daryl at tumango, gawin natin ito, ngunit para sa ating kaligtasan, nasaktan. Ito. Matapos bumagsak ang boses, lumakad si Daryl at niyakap si Lanzin sa baywang. Mabango. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Daryl na ang maisla na katawan ni Lanzin ay sobrang init, at kasabay nito ang isang kaakit-akit na samyo ang lumabas. Ikaw. Ang mga paggalaw ni Daryl ay inis kay Lanzin, ano ang ginagawa mo? Mabilis. Akong pakawalan. Ang sarili niyang kamangha-manghang 9 na araw na santo ay nakahawak sa kanya, gaano ka desente. Nalason ka, hindi mo mapipilit ang iyong panloob na puwersa. Walang magawa. Si Daryl, at sinabing ng isang mapangiti ng ngiti, paano kita mailalayo ng hindi kita hinahawakan. Ito ang palasyo. Kung makilala mo ang mga gwardya, ang mga kahihinatnen ay magiging mapaminsala. Panipi. Narinig ito pagkatapos, kinagat ni Lanzin ng mahigpit ang labi at tumigil sa pagsasalita, ngunit masikip ang kanyang katawan. Kabanata 2882. Huminto sa pag-aalangan si Daryl, lumabas ng silid tulugan sa kanyang mga bisig.
Sinamantala walang sino man sa paligid, itinapon ang kanyang figure, at lumipad patungo sa labas ng lungsod ng Imperial. Tumawag ka, sa sandaling siya ay lumipad palabas ng lungsod ng Imperial, lihim na. Huminga si Daryl ng maluwag, at sa parehong oras ay nararamdamang medyo komplikado. Sa kanyang puso, matapos mailigtas ang Saintess of Langson, malapit ng mapagtanto ni Harry na kapag ang palasyo ng imperyo ay nasa ilalim ng batas militar, mahihirapan siyang lumusot muli. Kalimutan ito, kunin natin ang Langson upang makita muna si Ambrose at pagkatapos ay gumawa ng mga plano. Hoy! Sa sandaling ito, hindi maiwasang magtanong ni Lanzin dahil tumakbo ka. Kasama ang babaeng iyon sa maghapon, bakit ka bumalik? Dahil hinawakan ka ni Daryl. Sobrang awkward, gusto ni Lanzin na pinag-uusapan ang tungkol sa isang bagay. Upang malutas ang kahihiyan. Oh, hindi man iniisip ni Daryl, at sinabi, narito ako upang iligtas ang kanyang asawa. Nang maisip niya si Monica, si Daryl ay naramdaman na walang magawa. Narinig ito, naisip ni Lanzin na sadyang inaasar ni Daryl ang sarili. Namula ang maganda niyang mukha, nanginginig ang galit na katawan, at agad niyang itinaas ang kamay niya at kinurot ang baywang ni Daryl. His! Ang sakit, hindi napigilan ni Daryl na huminga, nakatitig kay Lanzin, at walang imik na nagtanong, ano ang pinisil mo sa akin? Lahat sila mga santo. Ang Lanzin na ito ay mas magaling kay Zian, masyadong mabangis. Mahigpit na kinagat ni Lanzin ang labi, nakatitig kay Daryl na ayaw, at sinabi sa isang aura, Daryl, nagsasalita ka ng kalokohan, pinatay kita. Sino ang asawa mo, malilinaw mo ito. Sa sandaling ito, naintindihan kaagad ni Daryl na hindi nagkaintindihan si Lanzin, at ngumiti ng mapait, dumating ako upang iligtas ang aking asawa. Ang kanyang pangalan ay Monica. Napanatili siya sa ilalim ng pag-aresto sa bahay ni Harry. Sa palasyo, bakit? Ikaw think I mean you. Panipi. Sa sandaling ito si Lanzin ay napahiya at ibinaba ang kanyang ulo at sinabi, pasensya na, naintindihan kita. Sa ganoon, biglang nanginig si Lanzin, at pakiramdam niya ay sobrang init sa buong katawan. Malinaw na, sa oras na ito, sumabog ang pagkalason sa droga. Kumusta ka? Nagulat si Daryl at mabilis na nagtanong. Sa sandaling ito, maramdaman ni Daryl na ang maisla na katawan ni Lanzin ay sobrang init na parang magsusunog na ito, at bigla siyang nagpanik. Napakainit, hindi ako komportable. Ang delikadong mukha ni Lanzin ay nag-flash ng sakit, at pagkatapos ay tumingin siya sa paligid at sinabi kay Daryl. Mabilis, mayroong isang malamig na pool sa hilagang kanluran ng lungsod ng Imperial. Dalhin mo ako dito. Pumunta ka roon. Panipi. Nang sinabi niya ito, ang maisla na mukha ni Lanzin ay kumislap ng kaunti. Nahilo siya upang uminom ng gamot, sa sandaling nangyari ito ng buong buo, bibitawan niya ang kanyang pagpipigil, at kung ano ang mangyayari kay Daryl kung hindi siya naging maayos. Ang ganitong uri ng bagay ay hindi dapat mangyari. Dapat mong malaman na, bilang isang siyam na araw na santo, dapat mong panatilihing malinis ang yelo at jade. Kapag mayroon kang relasyon sa isang lalaki, ang 8 antas ng kasanayan sa iyong katawan ay maipapasa sa ang kabilang partido. Nang siya ay dumating sa lungsod ng imperyo dati, si Lanzin ay minsan na dumaan sa isang malamig na pool kung saan walang sikat ng araw sa buong taon, at ang tubig sa pool ay malamig, sapat lamang upang alisin ang mga toxin ng init mula sa katawan. Okay. Narinig ito, tumango si Daryl pagkatapos ay tumalikod at lumipad sa direksyong sinabi ni Lanzin. Matapos ang kalahating oras na paglipad, niyakap ni Daryl si Langson at sa wakas ay nakarating sa malamig na lawa na iyon. Nakita ko na ang malamig na lawa na ito ay napapaligiran ng mga bundok, at ang tubig ay malinaw at malamig. Ang mga nagsasaka na nagsanay ng yin at cold na pagsasanay ay tiyak na makakakuha ng 2 beses sa resulta sa kalahati ng pagsisikap. Niyakap ni Daryl si Langson at dahan-dahang lumipad pababa, inilagay siya sa gilid ng malamig na lawa. Sa sandaling ito, hindi nag-atubiling si Lanzin, ngumisi ang kanyang mga ngipin at tiniis ang sakit, dahan-dahang lumakad sa malamig na pool, binabad ang kanyang katawan dito. Sa isang iglap, ang mahabang palda ni Langson ay babad na babad sa isang iglap, at ang kanyang kaaya-ayang figure ay agad na namumula. Gudong. Nakikita ang eksenang ito, kahit na handa si Daryl, hindi pa rin niya mapigil ang lumunok at tumitig ng walang laman. Kailangan kong sabihin na ang Langson na nasa harap ko ay talagang maganda.
Kung ihahambing kay Zian, mayroon itong sariling mga katangian, lalo na ang kurba. Na ito, sino mang tao ay mababaliw dito. Ikaw, sa pag-iisip ng mga mata ni Daryl, nahihiya at nagalit si Lanzin, mabilis. Mong ibaling ang iyong ulo, at pagkatapos ay mapunggay ka ng iyong mga mata. Kabanata 2883. Ngayon lang ako gaganapin sa kanya, at ngayon ay binantayan niya ulit ang lahat, at walang makatiis. Si Daryl ay may isang nakasisayang paningin, nakaupo sa isang bato, at nakangisi na sinabi, napayakap ako ngayon lang, at natatakot akong bantayan. Mabangong bibig. Inis na si Lanzin. Tulad ng pagtatalo ng dalawa. Isang figure ang dahan-daang dumating sa kagubatan sa di kalayuan. Siya ay nakasuot ng isang itim na mahabang gown, at ang kanyang kutis ay mabait, ngunit ang kanyang mga mata ay kumislap ng mga masasamang espiritu, at ang buong katawan ay puno ng mga masasamang espiritu. Si Florian iyon. Ilang taon na ang nakalilipas, dinala ni Florian sa Westrington Continent at sumilong sa Donog. Maya-maya, dumating si Daryl kay Donog upang ipaghiganti siya. Sa oras na iyon, tinulungan ni Florian si Donahue na makitungo kay Daryl. Sandali, sinabi ni Jiangshan kay Florian na si Yumi ay nabilanggo sa kwarto ni Donog. Sa oras na iyon, galit na galit si Florian at sumugod sa kwarto upang maghanap ng ligaw, at sa wakas ay natagpuan si Yumi sa isang lihim na silid. Gayunpaman, si Yumi ay hindi mabata at nagpakamatay. Pinahiya ang kanyang asawa at namatay ng malungkot. Sa oras na iyon, direktang bumagsak si Florian at nanumpa na papatayin si Donog. Kasabay nito, mas lalong kinamuhian niya si Daryl. Kung hindi dahil sa Daryl at galit ni Donog, gagawin ni Donog hindi na dungisan ang asawa. Nang maglaon, nang malaman niya na si Donog ay namatay sa Death Valley sa ligaw at taksil na lupain, si Florian ay sobrang nasikip. Hindi niya mapatay ang kaaway, kaya't binilang niya ang lahat ng account na ito sa ulo ni Daryl. Sa nagdaang ilang taon, si Florian ay gumagala tungkol sa mga ilog at lawa. At sa pangalan ni Daryl, ay gumawa ng maraming kasamaan saan man. Masasabing ang katanyagan ni Daryl at Elysium Gate ay bumulusok sa arena. Sa nakaraang 2 taon, hindi dahil sa nag-iisa ni Zhangju, ngunit nauugnay din kay Florian. Kamakailan lamang, si Florian ay naglibot-libot sa New World Continent, at nalaman na mayroong isang malamig na lawa sa malapit, kaya binalak niyang dumating at magsanay dahil nalaman niya ang mahiwagang pamamaraan ng Zuanyin, ang malamig na lawa na ito ay lubos na nakatulong sa kanya. Hindi pa malapit sa malamig na pool, natigilan si Florian nang makita ang eksena sa harapan niya, bigla na lang nakakandado ang mga mata kay Daryl. Si Daryl ito. Pagkakita kay Daryl, galit na galit si Florian, at ang mata niya ay agad na namula sa dugo. At pagkatapos, ang titig ni Florian ay biglang naakit ni Lanzin na basang-basa sa malamig na pond. Maganda, napakaganda. Ang tubig sa malamig na pool ay malinaw na kristal, at nakikita rin ni Florian ang kaaya-ayang kurba ng Langson sa distansya ng 10-10 metro sa oras. Napakasakit ni Daryl sa kanyang sarili, ngunit ang kapalaran ng bulaklak ng Peach ay napakahusay, may mga magagandang kababaihan sa tabi niya saan man siya magpunta. Bakit? Lalong naiinis si Florian habang iniisip niya ito, at nais nang sumugod. Ngunit dahil natatakot siya sa lakas ni Daryl, pinigilan niya ito. Sa sandaling ito, narito na si Hantan. Sina Daryl at Lanzin ay nagtatalo pa rin, at hindi napansin na may lumapit sa kanila sa di kalayuan. Daryl, binalaan kita? Kung gagawin mo ulit ito, pagkatapos kong matanggal ang lason, magiging masungit ka talaga sa iyo. Inapakan ni Lanzin ang kanyang mga paan ng galit at pinagalitan. Okay. Nang makita na nagalit talaga si Langson, isinara ni Daryl ang ulo ng makita niya ito. Nang maayos, tumango at sinabi, kung gayon tatanggalin mo ng dahan-dahan ang lason, aalis ako sandali, at pagkatapos ay sasalubungin kita muli. Panipi. Bumagsak ang boses, at nalaman ni Daryl. Flash, nagmamadali sa malayo. Matapos ang mahabang panahon, dapat naghintay ng balisa si Ambrose. Iniisip ito ni Daryl, bumalik muna upang hanapin si Ambrose, at pagkatapos ay nagsama-sama upang makilala si Lanzin. Tumawag ka. Nang makita si Daryl na aalis, mahinang singgal ni Lanzin, dahan-daang ipinikit, binabad sa malamig na pool, tinanggal siya ng buong puso. Nang makita ang eksenang ito, si Florian, na nagtatago sa di kalayuan, biglang nagpakita ng isang maitim na ngiti sa kanyang mukha. Haha, si Daryl,
isang tanga, ay umalis sa mukha ng napakagandang babae. Hindi ba, mas mura ito sa akin ngayon? Sa pag-iisip tungkol dito, lumabas si Florian mula sa kakahuyan at dahan. Daang lumapit sa malamig na pool. Kabanata 2884. Ay unti-unting papalapit, ang mga mata ni Florian ay hindi makagalaw. Sino ang babaeng ito? Ang ugali na ito ay kamangha-mangha, lalo na ang figure, perpekto ito. Magaan ang mga yapik ni Florian, ngunit may kamalayan pa rin ito kay Lan. Zin, Daryl, sa palagay mo bumalik ako ng tahimik, hindi ko alam. Dahil, tinalikuran niya si Florian, hindi ito nakita ni Lanzin, iniisip na si Daryl ang umalis at bumalik. Nako, narinig ito, nagulat si Florian at nadiskubre. Sa sumunod na segundo, nag-ikot ang mga mata ni Florian, natutunan ang tinig ni Daryl at pabiro na sinabi, bakit? Masaya ka bang malaman na ako ay bumalik? Sa nakaraang ilang taon, si Florian ay nagpanggap na Daryl at gumawa ng kasamaan. Saan man sa mga ilog at lawa nalaman ng malinaw ang boses ni Daryl. Walang hiya, galit na galit si Lanzin na kinailangan niyang lumingon at sawayin, ngunit sa oras na ito, nag-flash ang katawan ni Florian at direktang sumugod upang selyuhan ang landas ng acupuncture ni Lanzin. Kasabay nito, naglabas si Florian ng isang itim na tela sa kanyang katawan. At direktang tinakpan ang mga mata ni Lanzin. Si Florian ay napakataksil, at dahil ang kagandahang ito ay nagkamali na. Itinuring ang kanyang sarili bilang Daryl, gagawa siya ng mali. Bigla, nagulat si Orchid Jiaochu, at hindi makagalaw, at ang mga mata ay itinatago ng isang itim na tela, walang makita, biglang napaka-jingno, hangin sa bundok, nais mong gawin. Sa oras na ito ng Orchid, at ito natakot at nagpanik. Si Daryl na ito ay pabalik-balik, hindi lamang tinapik ang kanyang mga punto sa acupuncture, ngunit nakapiring din ang kanyang sariling mata. Maaaring, dahil sa nais niyang samantalahin ang panganib at pakitunguhan ang kanyang sarili. Tuldok, dito tayong dalawa, ano sa tingin mo? Nakangiting sabi ni Florian. Sa pamamagitan nito, niyakap ni Florian si Lanzin, kumuha ng lasing na bibig, at hinalikan ito. Mabango, umalis ka. Patuloy na pagsaway ni Lanzin, pilit na nagpupumilit, ngunit natap sa mga punto ng acupuncture at hindi na talaga siya makakilos. Gusto niya talagang mamatay. Kasabay ng mga paggalaw ni Florian na nagiging higit na labis, narinig niya ang isang namumulang tunog sa malamig na pool. Yung kabila, pagkalipas ng kalahating oras na paggaling, mas gumaan ang pakiramdam ni Ambrose, iminulat ang kanyang mga mata at dahan-daang tumayo. Ang aking ama ay nagpunta upang iligtas ang kanyang ina, at hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Bulong sa kanyang puso, sa sandaling ito, may tunog ng mga yabag sa kakahuyan na hindi kalayuan. Kaagad pagkatapos, nakita ko ang isang payat na figure, dahan-daang lumakad. Ang isang mahabang esmeralda berdeng damit, kaakit-akit at kaakit-akit, sa kanyang edad 20s, ang kanyang magandang mukha ay nagpapakita ng isang kalmado na hindi tugma sa kanyang edad. Ito ay Sarah. Bakit dito napunta ang aking hipag? Sumimangot si Ambrose, nagulat at natuwa, at mabilis na binati siya ng nasa sabik. Sister-in-law, hindi masyadong nasisiyahan si Ambrose na banggitin ito. Ambrose, tuwang-tuwa si Sarah na dali-dali niyang binilisan at hinawakan ang kamay ni Ambrose. Magaan ang loob ko nang makita kong ayos ka lang. Nang sabihin niya ito, nagpakawala ng maluwag si Sarah. Matapos mailigtas ang mga tao ng Yvette dati, patuloy na binibigyang pansin ni Sarah ang balita ng lungsod ng imperyo, at sa wakas ay nalaman na si Ambrose ay papatayin ng Haring Kenny. Labis siyang pagkabalisa, kaya't sumugod siya agad. Ngunit, hindi niya inaasahan na makakaengkwentro nito sa daan si Ambrose. Sa pag-iisip tungkol dito, nagmamadali na nagtanong si Sarah tungkol sa sitwasyon. Nararamdaman ng pag-aalala ni Sarah, si Ambrose ay lubos na naantig, at ngumiti, iniligtas ako ng aking ama. Tulad ng sinabi niya, ipinaliwanag niya ng detalyado ang sitwasyon sa oras na iyon. Narinig ito, tuwang-tuwa si Sarah, mahusay, tama, paano ang tungkol sa malaking kapatid. Bumalik siya sa palasyo upang iligtas ang kanyang ina. Tumugon si Ambrose. Si Sarah ay biglang nag-alala, ang palasyo ay mababantayan, maaari ba niya itong gawin ng mag-isa? Pumunta tayo at magsama-sama-sama. Pagkatapos, pinahinto niya si Ambrose at nagmadali patungo sa palasyo. Gayunpaman, sa kaagad na paglalakad ko ng ilang mga hakbang, nakita ko ang tunog ng mga kuko ng mga kabayo sa kalsada na hindi kalayuan.
Kaagad pagkatapos, nakita ko ang isang hukbo ng libo-libo dahan-daang naghahanap dito. Ang mukha ni Ambrose ay nagbago, at sinabi niya kay Sarah, hindi, ito ang Imperial Forest Army. Kabanata 2885. Sarah ay medyo balisa rin, napakaraming Imperial Forest Army, ang palasyo ay dapat na hindi makapunta. Halika at makilala muna natin ang kapatid na Yvette, hindi nagtagal. Nagpa siya si Sarah. Matapos ang mahabang panahon sa mga ilog at lawa, hindi na si Sarah ang pangalawang batang babae na gustong maglaro dati, at naging mas kalmado. Okay. Tumanggaw si Ambrose, nag-iiwan ng isang liham sa lugar kung saan siya nagmumuni-muni noon, na pinindot ito sa ilalim ng bato. Pagkatapos at Sarah umalis ng mabilis. Pagkaalis na nilang dalawa, hinanap na sila ng Imperial Forest Army. Sa parehong oras, ang isang figure sa hangin ay mabilis ding lumipad, na may malamig na ekspresyon, si Daryl iyon. Pumunta ako. Sa sandaling ito, nang makita ang Yulin Army sa ibaba, nagulat si Daryl, at nang makita niya kung saan nagtatago si Ambrose, walang figure sa kanyang puso, at lalong nabalisa ang kanyang puso. Whoosh! Makalipas ang ilang minuto, habang pinapanood ang Yulin Army na nawala. Mabilis na lumapag si Daryl. Hindi, umalis lang ang Yulin Army, nanunood mula sa itaas, hindi sila mahuli ni Ambrose ngunit saan siya nagpunta. Si Ambrose ay hindi aalis ng walang dahilan kahit na talagang gusto niyang umalis, iiwan niya ang mga pahiwatig para sa kanyang sarili. Sa pag-iisip tungkol dito, maingat na naghanap si Daryl sa paligid, at nagtagal ay nakakita siya ng isang sulat sa ilalim ng isang bato. Tumawag ka, hindi nagtagal, matapos basahin ang sulat, nakahinga ng maluwag si Daryl, na may ngiti sa labi, wala sina Ambrose at Sarah, kaya't hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanila. Kalimutan nito, bumalik tayo at makita ang Saintess of Langson, makalipas ang ilang sandali, dapat sana ay matagumpay siyang na-detoxify. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi masyadong nag-isip si Daryl, lumipad hanggang sa langit, at nagmamadaling patungo sa direksyon ng Hantan. Tuldok 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 tuldok. Sa sandaling ito, narito na si Hantan. Matapos ang ilang ulap at ulan, sinuot ni Florian ang kanyang damit at umupo. Sa gilid ng malamig na lawa na kontento, ang kanyang mukha ay puno ng kalasinggan. Si Lanzin ay pumulupot doon. Sa oras na ito, ang itim na tela sa kanyang mukha ay hindi natanggal, nanginginig ang kanyang katawan, at siya ay labis na napahiya at galit. Ako, ang aking sariling kamanghamanghang siyam na araw na santo ay talagang nadungisan. Sa oras na ito, tumayo si Florian at tumangala pataas at pababa kay Langson. Kagandahan, huwag malungkot, dapat kang igalang upang maging aking babaeng. Haha, sasabihin ko, ang kagandahang ito talaga sexy, lalo na ang pakiramdam. Ngayon, ito ay hindi malilimot. Daryl, dapat kong basagin ang iyong bangkay sa 10,000 piraso. Ngumisi si Lanzin, labis na malungkot at galit. Sa oras na ito hindi alam ni Lanzin na hindi si Daryl ang sumire sa kanyang sarili. Pakiramdam ang galit ni Lanzin, si Florian ay hindi man lang nagpanik, sa kabaligtaran, labis niyang ipinagmamalaki, at muling hinayaan si Daryl na dalhin ang kambing. Ang pakiramdam na ito ay talagang masarap. Sa sandaling ito, nakita ko ang isang flash ng ilaw na kumikislap sa katawan ni Lanzin, sinundan ng isang maliit na figure na dahan-daang pumapasok. Ang figure na ito ay kumikislap ng gininto ang ilaw, at naglalaman ito ng malakas na lakas. Sa isang iglap, ang buong paligid ng malamig na lawa ay nailawan ng gininto ang ilaw. Ito ang lakas ng yuanying ni Langson. Ngayon lamang sinakop ni Florian ang kawalang sala ni Lanzin, at ang 8 antas na kasanayan ni Lanzin ay malapit nang maipasa kay Florian. Ha! Ano ito? Nagulat si Florian nang makita ang gininto ang yuanying, ngunit hindi rin niya maipaliwanag na mausisa. Sa parehong oras, natagpuan din ni Florian na si Lanzin, na nakahiga doon. Ay mukhang sobrang hina, at kahit walang lakas na magsalita. Whoosh! Sa susunod na segundo, nakita ko na ang gininto ang ilaw ni Nascent Soul ay nag-flash, naging isang daloy ng ilaw, at direktang naghalo sa dantian ni Florian. Sa isang iglap, naramdaman lamang ni Florian na isang purong kapangyarihan ang pumuno sa kanyang buong katawan, at ang kanyang lakas ay biglang pinagbuti. Haha, pinapaboren talaga ako ng Diyos, hindi lang tinatamasa ang kagandahan, ngunit nagpapabuti din ang lakas ko. Sa pakiramdam ng malakas na lakas, sa kanyang katawan, hindi mapigilan ni Florian na tumawa hanggang sa langit.
Natuwa, hinalikan ni Florian si Langson at saka naglakad palayo. Daryl, papatayin kita, papatayin ka. Sa oras na ito, desperado at malungkot si Lanzin. Nawala ang ikawalong antas ng kasanayan at nawala ang nalaglag na kaluluwa sa kanyang katawan kahit na may ang iba ay umalis. Dalawang antas ng kasanayan, ngunit hindi gaanong mas mahusay kaysa sa ordinaryong tao. Kabanata 2886. Nang walang misteryo, hindi na siya isang santo at hindi na makakabalik sa domain ng Diyos. Sa pag-iisip nito, desperado si Langson at patuloy siya sa pagtakbo ng luha. Haha, sa sandaling ito, mayroong isang tunog ng mga yabag, at pagkatapos, isang manipis na figure ang mabilis na tumakbo, siya ay isang napakagandang babae. Ang babaeng ito ay halos kasing edad ni Lanzin, at nagsusuot siya ng puting buwan na damit na kalutang tulad ng isang walang kamatayan. Ito ay isa sa siyam na makalangit na santo, Wanxiang. Tulad ni Nazian at Lanzin, Wanxiang ay naghahanap ng kanyang mga kasama. Sa lahat ng oras na ito, ngayon lang siya dumaan malapit sa malamig na lawa at nakita ang gintong ilaw na nagniningning dito, kaya't siya ay nagmadali. Lanzin. Pagdating sa hantan, nang makita ang eksena sa harap niya, nagulat si Juan. Siyang at masaya, gulat ang kanyang katawan, at mabilis siyang tumakbo, tinulungan si Lanzin, at pagkatapos ay hinawi ang itim na tela sa kanyang mukha. Kumusta ka? Ano ang nangyari? Hindi mapigil ang tanungin ni Wanxiang. Pakiramdam ng takot na takot sa kanyang puso. Nakita niyang basa si Wanxiang at magulo ang kanyang mahabang palda, na halatang nilabag. Hindi lamang iyon, ngunit ang nanganak na bata sa katawan ay nawala din. Ang siyam na langit na mga banal ay binabantayan ang langit na puno ng langit na magkakasama, at parang magkapatid. Sa oras na ito, nakikita si Lanzin na naging ganito, paano hindi magalit. Wanxiang. Bahagyang bumukas ang mapupulang labi ni Lanzin, mahinang nagsasalita, niloko ako ng isang malaking masamang tao, ang kanyang pangalan ay Daryl Darby. Siya ay ang sect master ng Elysium Gate, ang taong ito ay kasuklam-suklam at walang kahihiyan, nagkukunwaring iniligtas ako mula sa isang palasyo, ngunit pagkatapos ay sa akin. Panipi. Daryl Darby. Narinig ito, ang halimuyak ni Wanxiang ay nanginig, at ang kanyang kaakit-akit na mga mata ay kumislap sa pagpatay ng hangarin. Matapos nito, tumayo si Juan Siang at mabilis na sinuri ang paligid. Nawala na ang sigla ni Lanzin. Sa madaling salita, si Daryl, na ninanakawan ng kanyang pagiging inosente, ay hindi dapat tumakbo ng malayo. Wanxiang. Habang hinahanap ni Wanxiang ang kalapit na lugar, marahan na tumawag si Lanzin. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng determinasyon, kung wala si Yuan Ying, hindi na ako isang santo, pabayaan na makita ang ibang mga kapatid na babae. Tandaan, para sa akin ang paghiganti. Bumagsak ang boses, naglabas ng isang punyal si Lanzin at tinusok ang kanyang puso. Kabilang sa siyam na araw na mga santo, si Lanzin ay may pinakamatigas ang ulo na pagkatao. Lanzin, huwag kang gagawa ng mga handal. Pagkakita sa tagpong ito, laking gulat ni Juan Siang, at sinugod upang pigilan ito, ngunit huli na rin ito ng isang hakbang, at nakita ang punyal na malalim na tinusok sa puso ni Lanzin, namumula ang dugo damit, nakamabango mawala. Ang pinsala sa Jade. Langson, bakit ba ang tanga mo? Ni Wanxiang yamakap ng mahigpit kay Langson, damaloy ang luha niya, sumakit ang puso niya. Whoosh! Sa sandaling ito, sa kalangitan na hindi kalayuan, mabilis na lumipad ang isang figure, si Daryl iyon. Damn it, sa sumunod na segundo, napunta siya sa gilid ng malamig na pool at nakita ang tanawin sa harapan niya. Agad na nakakaloko si Daryl, humuhuni ang utak. Malinaw na nakita ni Daryl na nakahiga doon si Lanzin, ang kanyang puso ay tumutulo ng dugo, wala siyang hininga, at sa tabi niya, isa pang napakagandang babae. Ang nakatayo roon na may luha sa labi, labis na kalungkutan. Ano ang nangyayari? Bakit namatay si Saintess Langson matapos maglakad ng ganito? Gayon din, ang isang nasa paligid niya ay isa rin sa Nine Heaven Saints. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi mapigilan ni Daryl na sabihin, ano ang sitwasyon? Ano ang nangyayari kay Saint Langson? Ha! Nang bumagsak ang boses, hindi tumugon si Juan Siang, at ang mata nito ay direktang nakakandado kay Daryl. Pakiramdam ang lamig ng Wanxiang, lihim na nakasimangot si Daryl. Paano nakikita ng babaeng ito ang sarili na para bang nakilala ang kanyang kaaway?
Mukha ko siyang nakilala sa unang pagkakataon. Walang sama ng loob, di ba? Sino ka? Malamig na sabi ni Huan Siyang habang iniisip ito. Daryl Darby. Walang malay na tugon ni Daryl. Kabanata 2887. Ikaw ito. Nahulog lang ang boses, malamig na kumislap ang mga mata ni Wan Xiang, at diretso siyang tumayo. Isang pares ng magagandang mga mata ang nakatingin kay Daryl. Nang malamig, hindi maitago ang kanyang galit at isang mapanglo na aura ang pumuno sa kanyang kaaya-ayang katawan. Sa oras na ito, ang galit ni Wan Xiang ay tumataas, ang taksil na tao sa harap niya ang pumatay kay Lang Sen, at kahit na naglakas loob na bumalik. Dapat ay madurog siya. Damn it, si Daryl ay mukhang awkward at hindi mapigil ang sabihin bakit tumingin sa akin ng ganito, manggahas ka na tanungin na ikaw din ang siyam na langit na banal. Ikaw na walang kahihiyang tao, hindi mo karapat-dapat na malaman ang aking pangalan, ngunit maaari bang sabihin sa iyo na ang pangalan ko ay Wan Xiang, baka hindi mo alam kung kaninong kamay ito namatay sa paglaon. Malamig na sinabi ni Wan Xiang. Magic Samyo. Narinig ito, natigilan si Daryl. Sinabi ni Ziyan dati na sa siyam na araw ng mga santo, si Wan Xiang lamang ang makakansela sa kontrata ng kaluluwa ni Brother Chester, at hindi niya inaasahan na makasalubong ito rito. Kaya lang, paano siya naging mapait na pagkamuhi sa sarili? Ito ay naging Saint Wan Xiang, mahabang, ano ang nangyari kay Saint Lang Sen? Ano ang nangyari? Hindi alam ni Daryl sa oras na ito, siya ay naka-frame. Alam na tanungin, mamatay para sa akin. Si Wan Xiang ay tinatimad na magsalita ng walang kwenta, binaligtad ang kanyang kamay na jade, at isang zulyang mahabang tibak ang biglang lumitaw. Ang tibak ay tinuro si Daryl ng malamig at sinabi, ikaw ay kasuklam-suklam at walang kahihiyan na tao, nagawa mo na isang hindi magagawang pangit na bagay, langit at lupa. Hindi, ngayon gagantay ako kay Lang Sen. Panipi, nahulog ang tinig, at hinawakan ni Wan Xiang ng mahigpit ang mahabang tibak. Tulad ng isang bolt ng kidlat na direktang tumusok sa puso ni Daryl. Sa ilalim ng kalungkutan, si Wan Xiang ay isang killer move kapag lumipat. Siya, walang awa. Ano, paghihiganti para kay Lang Sen. Wala akong nagawa sa kanya. Bulong sa kanyang puso, pagkakita na ang mahabang tibak ay malapit nang tumusok sa gitna ng bibig, hindi ito maisip ni Daryl, hinimok siya ng kanyang panloob na puwersa na hawakan ang pininturang halberd ni Fang Tian, at humiga siya. Sa harapan niya, Klang! Ang mahabang tibak at ang pinturang halberd ni Fang Tian ay bumangga ng isang matalim na panginginig, at si Daryl ay nakatanggap ng isang malakas na puwersa. Ang pininturahan na halberd ni Fang Tian ay halos lumipad mula sa kanyang kamay, at hindi mapigilan ng kanyang katawan ang pagpabalik ng dalawang hakbang. Karapat-dapat na maging isang siyam na araw na santo, ang lakas na ito ay masyadong malakas, siya ay sumabog sa lahat ng kanyang lakas, at bahagya itong hinaranggan. Sa sandaling ito, pawis na pawis si Daryl, pinagmamasdan ng mabuti si Huan Siyang, at laking gulat niya sa kanyang puso. Kaagad, huminga ng malalim si Daryl at sabik na sabik, sage ng Wan Xiang. Ano ang nangyayari? Sinabi mo lang na gusto mong gumanti sa saintes ng Lang Sen. Anong nangyari sa kanya? Gusto mong magpanggap na nasa harapan ko. Ang kontrabida na ito ay dinungisan si Lang Sen at ininsulto ang kanyang kawalang kasalanan. Hindi kinaya ni Lang Sen ang kahihiyan at nagpakamatay sa galit. Ito ang lahat ng sanhi mo, isang masamang tao. Hindi kaawa sa isang taong tulad mo na mamatay ng 10,000 beses. Galit na sabi ni Wan Xiang. Ano? Narinig ito, nagulat ang katawan ni Daryl, tuluyan ang natigilan. Nilapastangan mo ba ang Saint Orchid? Paano ito posible? Akala ko ang sinusubukang kalmayan ang kanyang sarili, sumulong at ipaliwanag magic incense kung saan dapat mayroong hindi pagkakaunawaan bago ako umalis, bago ako bumalik, kung gaano marahil masira ang Orchid Saint. Sinabi, tumingin si Daryl sa paligid, dapat may gumawa ng mga pangit na bagay kay Saintess Lang Sen habang ako ay aalis. Nang sabihin niya ito, mukhang seryoso si Daryl, ngunit labis siyang naiinis, na matapang at naglakas loob na makisali sa Nine Heaven Saint. Sa parehong oras, mayroong ilang panghihinayang sa aking puso. Alam ko ito, kanina, hindi ako dapat umalis ngayon lang. Nanatili akong nanatili sa paligid at walang gulo kay Saint Lang Sen. Ikaw na masamang tao pa rin ang pinagtutuunan. Nanginig ang dibdib ni Huan Xiangqi, at ang kanyang mga mata ay puno ng sama. Nang loob bago magpakamatay si Lanzin, sinabi niya sa akin ng personal na ikaw ang
Siyang nilapastangan, Elysium Gate Sect Master Daryl Darby. Ngayon ibig sabihin mong Sir On kita hangan bilangit, kailangan kong magbayad para kay Lanzin. Panipi, bumagsak ang huling pangungusap, nag-flash ang katawan ni Huan Xiangjiao. At ang mahabang taybak ay tumusok muli kay Daryl. Kabanata 2888. Haa! Sa sandaling ito, ang mahalimuyak na samyo ay sumabog ng buong lakas, at isang malakas na aura ang nagbago, agad na sumaklaw sa buong malamig na pool. Nine Heavens Lotus. Ang pulang labi ni Wanxiang ay bahagyang bumukas, at apat na malamig na salita ang dahan-dahang kumalat mula sa kanyang bibig. Sa susunod na instant, ang mahabang taybak sa kanyang kamay ay biglang sumabog kasama ang isang pangkat ng mga makukulay na sinag, sinundan ng hangin sa paligid ng kanyang katawan, napunit ang mga bitek, at sa susunod na segundo, hindi mabilang na mga makukulay na petals ang nakakakuha. Ang bawat isa sa mga makukulay na talulot na ito ay matalim, at kung saan man sila dumaan, ang hangin ay buong napunit, at pagkatapos ay lumipad silang lahat patungo sa Daryl tulad ng mga bulalakaw sa kalangitan. Kontrabida ka, gusto kong bayaran mo si Langsan. Malamig na sigaw ni Wanxiang. Bang! 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 Kasabay ng tunog ng pagbulusok sa kalangitan, nakita lamang ni Daryl ang kalangitan sa harapan niya, at halos mapunit ito, napakalakas ng kuryente. Pumunta ako. Nang makita ang eksenang ito, laking gulat ni Daryl. Alam niya na ang lakas ng Nine Heaven Saints ay napakalakas, ngunit hindi niya inaasahan na sa ilalim ng galit ni Wanxiang sa harap niya, ang mga kasanayang sumasabog ay mas nakakatakot kaysa sa inaakala niya. Sa isang iglap lang ng mata, bumagsak ang pawis sa mukha ni Daryl. Nang makita na malapit na siyang mabugbog sa isang salon, si Daryl ay walang oras na isipin ito, at mabilis na hinimok ang kanyang panloob na puwersa na maglagay ng proteksyon na pelikula sa harap niya, at kasabay nito, nagpinta si Fang Tian ng halberd sa harap niya upang lumaban. Sa sandaling ito, hinimok ni Daryl ang lahat ng panloob na puwersa na labanan. Bang bang bang! Libu-libong mga petal ang tumama sa proteksyon na pelikula, at ang pelikulang pang-proteksyon ay agad na nabasag. Pagkatapos, tumama ito sa halberd ng Fang Tian. Naramdaman lamang ni Daryl na isang napakalaking puwersa ang darating, at kaagad itong hinaronggan. Hindi ito mapigilan. Puff! Si Daryl ay naglabas ng isang muffled hum, isang subo ng dugo ang sumabog. At ang buong tao ay nagulat at lumipad palabas. Lumipad siya ng higit sa 100 metro ang layo bago mahulog sa lupa. Bagaman si Daryl ay napakalakas, siya lamang ang nangungunang powerhouse sa Nine States continent, at hindi niya mapigilan ang Nine Heaven Saint Maiden na sumabog sa buong lakas. Bukod dito, sa 9 na araw ng mga santo, ang lakas ni Wanxiang ang pinakamalakas. Puff! Sa sandaling ito, nagpumiglas si Daryl na tumayo, nakatingin sa mahikaong insenso na puno ng hangarin sa pagpatay. Bago niya ito maisip, tinaas niya ang kanyang kamay at nakita ang isang puting apoy na tumatalon. Malamig na apoy ni White Lily Cold Flame. Sa sandaling ito, si Daryl ay medyo walang magawa bukod sa takot. Maliwanag na naka-frame siya, ngunit ang mahalimuyak na samyo sa harap niya ay hindi nakinig. Wala nang ibang paraan kundi ang gamitin ang malamig na apoy upang hawakan siya. At saka tumakbo palayo. Ang unang iba't ibang sunog sa mainland continent. Nang makita si White Lily Cold Flame na umuungal sa malamig na apoy, nakakunot ang mga kilay ni Huan Xiangxiu, at kumaway ang kanyang figure bago niya ito maisip. Bagaman siya ay Nine Heaven Saint, siya ay medyo natatakot sa malamig na apoy ni Daryl. Pagkatapos ng lahat, ito ang pinakamalakas na apoy sa Nine States continent. Nang makita ang eksenang ito, hindi masyadong nag-isip. Si Daryl, ang kanyang figure ay tumalon sa hangin, at mabilis na lumipad sa malayo. Biglang pinatay si Lanzin, at galit na galit din si Daryl, ngunit ngayon ang pinakamahalagang bagay ay tanggalin muna ang mahalimuyak na samyo. Nais mong tumakbo. Pagkakita kay Daryl na lumilipad patungo sa malayo, malamig na humilik si Wanxiang, at mabilis na naabutan siya ng figure. Habang hinahabol, si Wanxiang ay patuloy na umiinom mula sa kanyang bibig. Daryl, kahit na makatakas ka sa katapusan ng mundo, papatayin kita. Narinig ito, nais ni Daryl na umiyak ng walang luha, hindi tumugon, ngunit binilisan ng bilis. Ito ay lamang na ang Wanxiang ay tinamaan ng husto ngayon lang, at pagkatapos lumipad ng ilang sandali, bumagal ang bilis ni Daryl at ang mahalimuyak. Nasamyo sa likuran, ang distansya ay palapit ng palapit.
Nag-aalala si Daryl, at hindi siya maaaring magpatuloy ng ganito. Maaga o huli ay mahuli siya ng Wanxiang at mamamatay siya sa kanyang mga kamay, ngunit ito ay masyadong mali. Kabanata 2889. Biglang may naisip si Daryl. Kumuha siya ng panloob na tableta mula sa kanyang katawan at mabilis na hinigop ang kapangyarihan sa loob upang madagdagan ang panloob na lakas ng dantian. Tumawag ka. Sa isang iglap, naramdaman lamang ni Daryl na ang kanyang panloob na lakas sa dantian ay nakabawi ng kaunti, at agad siyang labis na natuwa. Gamit ang kapangyarihan ng espiritu ng panloob na hayop na panloob upang madagdagan ang kanyang lakas sa panloob na dantian, talagang napakatalino ko. Pinag-uusapan ito, ang pamamaraan ni Daryl ay medyo nasayang, ngunit walang paraan, mahalaga na iligtas ang kanyang buhay. Susunod, naglabas si Daryl ng panloob na tableta paminsan-minsan upang mapunan ang kanyang panloob na lakas, at mabilis na lumipad sa mataas na hangin. Kasabay ng Wanxiang, hindi na malayan, makalipas ang 4 na oras, lumipad din ang dalawa sa hangganan ng New World Continent at nakarating sa Earth Yuan Continent. Nako, sa oras na ito, nalulumbay si Daryl nang malaman na ang panloob na alchemy sa kanyang katawan ay nag-iisa na. Ang lakas ng panloob ay halos maubos, ano ang dapat kong gawin? Sa susunod na segundo, pagkakita sa maunlad na lungsod sa unahan, ang mga mata ni Daryl ay kumislap at lumipad siya ng walang pag-aalangan. Maraming mga tao sa lungsod at makakahanap siya ng lugar na maitago. Mahirap para kay Wanxiang na hanapin ang sarili. Sa kabaligtaran, ang paglipad sa kalangitan ay hindi naman isang pangmatagalang bagay. Pagkatapos ng lahat, ang iba pang partido ay ang siyam na langit na malalim na babae, paano siya makalipad sa kanya? Sa pagtingin sa nakapalibot na lupain, alam ni Daryl na ang lungsod na nasa harap niya ay Zaihua City sa kanlurang bahagi ng Huashan Mountain. Bagaman hindi ito masagana tulad ng Donghai City at Zhongzhou City, ito rin ang pinakamalaking lungsod sa kanlurang bahagi ng World Universe. Nang makita si Daryl na lumilipad patungo sa Zaihua City, ang mga kilay ni Huan Xiangxiu ay mahigpit na nakakunot, at walang pag-aatubili, ang kanyang pinong katawan ay kumislap at sumunod ng mabuti. Pumasok na sa gabi, at ang buong Zaihua City ay sinindihan ng mga ilaw. Whoosh! Nang marating niya ang kalangitan sa itaas ng lungsod ng Zaihua, mabilis na nilinggan ni Daryl ang paligid, at sa wakas ay nakakita ng isang lugar na may ngiti sa labi, at pagkatapos ay mabilis na lumapag. Ito ay isang high-end bathing club, at ito ay napaka-high-end. Sa oras na ito, kapag ang mga lugar ng libangan ay umuusbong, ang club na ito ay pareho. Naisip ito ni Daryl. Bagaman si Wanxiang ay siyam na araw na santo, dapat ay hindi pa siya nakapunta sa isang modernong clubhouse. Dapat siya ay malito kapag siya ay sumunod sa kanya. Higit sa lahat, siya ay pumasok na lamang sa lugar ng lalaking panauhin. Hawak niya kanyang sariling pagkakakilanlan at tiyak na hindi siya nangangahas na maghanap. Hindi nagtagal, lumapag si Daryl sa pasukan ng gate, at ang figure ay sumugod sa sandaling lumagay siya. Oh, sino? Nakita ng dalawang security guard sa pintuan ng isang itim na anino ang dumaan, at nang mag-react sila, sumugod na si Daryl. Sandali, ang dalawang security guard ay nagkatinginan, akala nila nasisilaw. Sila, tumawag ka. Pagpasok sa lobby sa unang palapag ng clubhouse, natigilan si Daryl at nakita na ang clubhouse ay napakamarangyang pinalamutian. Ang silid paarap sa kanya ay ang laki ng ilang mga basketball court. Dahil ito ay isang lugar ng panauhing lalaki, mayroong maraming kalalakihan sa oras na ito. Pagkatapos maligo, ang mga panauhin nakasuot lamang ng shorts, humiga doon upang makapagpahinga. Nang makita ang eksenang ito, nagpakita ng kaunting ngiti si Daryl. Haha! Hindi ako naniniwala sa mahiwagang santong insenso sa ganoong lugar, kaya magmadali. At hanapin mo ako. Sa pag-iisip tungkol dito, mabilis na naglakad si Daryl sa silid pahingahan. At nagtungo sa lugar ng VIP sa likuran. Nang makita ng maraming tauhan ng serbisyo, si Daryl, lahat sila ay natigilan, at hindi sila nag-react sandali. Sino ang batang iyon? Sumama ka ba para mag-apply ng waiter? Bakit ka nagpapanik? Whoosh! Habang tumatalakay ang mga tauhang ito ng serbisyo, mabilis na pumasok ang isang payat na katawan na may galit na kumikislap sa magandang mukha. Ito ang mahalimuyak na samyo. Tama si Daryl. Bilang isang Nine Heaven Saint, ginugol ni Wanxiang ang halos lahat ng kanyang oras sa Heavenly Spirit Realm. Bihira siyang bumisita sa mainland, at hindi pa nakakita ng isang modernong lungsod.
Sa oras na ito, hindi niya alam anong lugar ito. Kabanata 2870. Kebam! Bigla, pagpasok pa lang ni Wanxiang, biglang natahimik ang buong lalaking. Pahingahan. Kailangan kong sabihin na ang Wanxiang ay talagang maganda, at kapwa tulala. Ang staff at ang mga lalaking panauhin. Lalo na ang pambihirang pag-uugali sa kanyang katawan na nagpatingin sa maraming kalalakihan. Ito, sa parehong oras, napatulala din si Wanxiang, medyo namula ang mukha. Ano ang lugar na ito? Nakita ng Wanxiang na may mga kalalakihan dito, at kakaunti ang suot nila. Tuldok-tuldok-tuldok, ngunit sa pag-aakalang hindi pa ito nahuli ni Daryl, tamad na mag-isip si Wanxiang. Hindi ko alam kung gaano katagal, ngunit ang kalmado ay nabasag sa isang buntong hinahangaan. Nakita ko ang isang lalaking panauhin na pinakamalapit sa Wanxiang, nakangiti kay Wanxiang, kagandahan, bago ka bang tekniko? Hindi pa kita nakikita. Ang taong ito ay tinawag na Li Chao, isang pinuno ng gang sa Zaiho City. Mayroong ilang mga puwersa sa lokal na lugar. Nang bumagsak ang boses, ang lahat ng mga nakababatang kapatid ni Li Chao ay nakangiti lahat. Brother Chao, ito ang kagandahan ay tunay mabuti. Ito ay marahil ang unang araw sa trabaho. Hindi inaasahan, ang kalidad ng mga beauty sa club na ito ay nakakakuha ng mas mataas at mas mataas. Brother Chao, ipaalam sa kanya maghatid sa iyo ngayong gabi. Listening sa mga komento ni Li Chao at ng iba, walang ekspresyon sa mukha si Huan Xiang at hindi tumugon. Sa parehong oras, ang mga magagandang mata na iyon ay dahan-daang nagwales. Sinusubukang hanapin ang figure ni Daryl, at hindi nag-abala na bigyang pansin si Li Chao. Gayunpaman, ang mga tingin ng mga tao ni Li Chao ay nagpasaya pa rin kay Wanxiang. Malamig. Pagkakita kay Wanxiang na nakatayo doon na nakatingin lang, ngunit hindi nagsasalita, hindi mapigilan ni Li Chao ang isang maliit na kapatid, at lumakad siya. Nang nakangiti at sinigawan si Wanxiang, kagandahan, kung ikaw ang una kong dumating ka upang magtrabaho sa kalangitan, maaari kang makagawa ng maraming pera. Halika, upang maglingkod sa aming super kapatid ngayong gabi, at ang tip ay tiyak na masiyahan ka, panipi. Sa oras na ito, lumapit din si Li Chao, tumingin at pababa sa Wanxiang, at nakangiting sinabi, ano ang pangalan ng kagandahan? Si Wanxiang ay nakakainis, at malamig na sinabi, ano ang trabaho? Ano ang tip? Ano ang iyong pinag-uusapan? Sa pamamagitan nito, tumingin si Wanxiang sa paligid at tinanong, saan napunta ang taong tumakbo ngayon? Ano ang nangyayari? Narinig ito, si Li Chao at ang mga nakababatang kapatid ay natigilan. Sa susunod na segundo, ngumiti si Li Chao, at sinabi kay Wanxiang, ang kagandahan ay medyo nahihiya pa rin, dahil nandito ka upang magtrabaho. Kailangan mong bitawan ang iyong pagpipigil. Sa pamamagitan nito, sadyang lumapit si Li Chao at smelled Wanxiang aroma, lasing at sinabi. Sinabi ko sa iyo magkasundo, at sa isa lang araw-araw, oras na iyon, makikita mo ang mga specialized services sa akin. Tandang padamdam. Pop. Boses hindi kadalasan lagaring magic incense itinaas ang kanyang kamay, tila walang timbang dalawang sampal. Sa susunod na sandali, nakita ko ang katawan ni Li Chao, tulad ng isang canyon ball na direktang binomba, at sa wakas ay nataman ang video wall bago dumulas. Matapos mahulog sa lupa, nagluwas si Li Chao ng maraming mga dugo, at pagkatapos ay ipinikit, alam na siya ay buhay o patay. Ang Wanxiang sa oras na ito, ang magandang mukha ay labis na nahihiya, ang taong ito ay naglakas loob na. Lapastangan ng kanyang sarili, halos patay na ito. Nakita ang eksenang ito, maging ang nakababata na kapatid ni Li Chao o ang iba pa sa paligid niya, lahat sila ay tanga. Tiningnan nila si Wanxiang nagulat. At lihim na huminga. Ang babaeng ito ay hindi isang bagong tekniko, ngunit isang magsasaka, at ang lakas na ito ay masyadong sumisindek. Para sa isang sandali, ang buong silid pahingahan ay tahimik, at maging ang musika ay tumigil. Sa sandaling ito, si Wanxiang ay dahan-daang lumakad, at tinanong ang ilang mga tauhan, itatanong ko ulit, nasaan ang taong tumakbo ngayon? Oo, nagkatinginan ng tauhan na may kaunting hindi maipaliwanag na gulat. Pagkatapos ang isa sa kanila ay tinuro ang likod at maingat na sinabi, pupumante sa likod. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.